Tungkol sa mga anak ni Amon, ganito ang sabi ng Panginoon. Wala bagang mga anak ang Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Bakit nga minamana ni Malcam ang Gad at tumatahan ang kanyang bayan sa mga bayan niyaon? Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking iparirinig ang kaingay ng digmaan laban sa Raba ng mga anak ni Amon. At magiging isang gibang bunton, at ang kanyang mga anak na babae ay masusunog ng apoy, kung magkagayoy mga aariin ng Israel ang nag-ari sa kanya, sabi ng Panginoon. Tumangis ka, O Hesbon, sapagkat ang hay ay nasamsaman. Magsiiyak kayo, kayong mga anak na babae ng Raba. Kayo'y mga bigkis ng kayong magaspang. Kayo'y magsitaghoy at magsitakbong paruot parito sa gitna ng mga bakuran, sapagkat si Malcam ay papasok sa pagkabihag, ang kanyang mga saserdote at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama. Bakit ka nagpapakaluwalhati sa mga libis, ikaw na mainam na libis, o tumatalikod na anak na babae, na tumiwala sa kanyang mga kayamanan, na kanyang sinasabi, sinong paririto sa akin? Narito, sisidlan kita ng takot, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mula sa lahat ng nangasa buong palibot mo, at kayo'y mga tataboy bawat isa na patuloy, at walang mag-iipon sa kanila na nagsisitakas. Ngunit pagkatapos, ay aking ibabalik na muli ang mga anak ni Amon mula sa pagkabihag, sabi ng Panginoon. Tungkol sa Edom, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Wala na baga ang karunungan sa Teman? Nawala baga ang payo sa mabait? Nawala baga ang kanilang karunungan? Magsitakas kayo, magsibalik kayo, kayo'y magsitahan sa kalaliman, o mga nananahan sa Dedan, sapagkat aking dadalhin ang kapahamakan ng Esau sa kanya, sa panahon na aking dadalawin siya. Kung ang mga mang-aani ng ubas ay magsidating sa iyo, hindi baga sila mag-iiwan ng mapupulot na mga ubas? Kung mga magnanakaw sa gabi, hindi baga sila magsisigiba ng hanggang magkaroon ng kahustuhan? Ngunit aking hinubdan ang Esau, aking inilitaw ang kanyang mga kublihan, at siya'y hindi makapagkukubli. Ang kanyang mga binhi ay nasira, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kalapit, at siya'y wala na rin. Iwan mo ang iyong mga ulilang anak, aking iingatan silang buhay, at magsitiwala sa akin ang iyong mga babaing bao. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, silang hindi na nga uukol magsiinom sa saro, ay walang pagsalang magsisiinom. At ikaw bagay yayaong lubos na walang parusa? Ikaw ay hindi yayaon na walang parusa, kundi walang pagsalang iinom ka. Sapagkat ako'y sumumpa sa pamamagitan ng aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang Bosra ay magiging katigilan, kakutyaan, kasiraan at kasumpaan, at ang lahat ng mga bayan niyaon ay magiging walang hanggang pagkasira. Ako'y nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa gitna ng mga bansa na sinasabi, kayo'y magpipisan at magsiparoon laban sa kanya at magsibangon sa pakikipagbaka. Sapagkat narito, ginawa kitang maliit sa gitna ng mga bansa at hinama kita sa gitna ng mga tao. Tungkol sa iyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na humahawak sa kaitaasan ng burol, bagaman iyong pataasin ang iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. At ang Edom ay magiging katigilan, bawat nagdaraan ay matitigilan, at susutsot dahil sa lahat ng salot doon. Kung paano ang nangyari sa Sodoma at Gomora,
at sa mga kalapit bayan niyaon, sabi ng Panginoon, gayon walang lalaki na tatahan doon, ni sino mang anak ng tao ay mangingibang bayan doon. Narito, siya'y sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Hordan, laban sa matibay na tahanan, sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon, at ang mapili siya kong ihahalal sa kanya, sapagkat sino ang gaya ko, at sinong nagtatakda sa akin ng panahon, at sino ang pastor na makatatayo sa harap ko. Kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na kanyang ipinasya laban sa Edom, at ang kanyang mga panukala na kanyang ipinanukala laban sa mga nananahan sa Teman. Tunay na itataboy sila sa makatwid bagay ang mga maliit na kawan. Tunay na kanyang ipapahamak ang kanilang tahanan kalakip nila. Ang lupa ay nayayanig sa hugong ng kanilang pagkabuwal. May hiyawan na ang ingay ay naririnig sa dagat na mapula. Narito, siya'y sasampa at parang agila na lilipad at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa Bosra. At ang puso ng mga makapangyarihang lalaki ng Edom sa araw na yaon ay magiging parang puso ng babae sa kanyang pagdaramdam. Tungkol sa Damasco, ang Hamat ay napahiya at ang Arpad sapagkat sila'y nangakarinig ng mga masamang balita. Sila'y nanganglulupaypay, may kapanglawan sa dagat, hindi maaaring tumahimik. Ang Damasco ay humihina, siya'y tumatalikod upang tumakas, at panginginig ay humahawak sa kanya. Kalungkutan at mga kapanglawan ay sumapit sa kanya na gaya sa babae sa pagdaramdam. Ano't hindi pinabayaan ang bayan na kapurihan, ang bayan na aking kagalakan, kaya't ang kanyang mga binata ay mga bubuwal sa kanyang mga lansangan, at lahat ng lalaki na mangdirigma ay mga dadala sa katahimikan sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y magsusulsol ng apoy sa kuta ng Damasco, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo ni Ben-Hadad. Tungkol sa Cedar at sa mga kaharian ng Hasor na sinakta ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsibangon kayo, magsisampa kayo sa Cedar, at inyong lipulin ang mga anak ng silanganan. Ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kawan ay kanilang kukunin. Kanilang kukunin para sa kanilang sarili ang kanilang mga tabing, at lahat nilang sisidlan, at ang kanilang mga kamelyo, at hihiyawan nila sila, kakilabutan sa lahat ng dako. Magsitakas kayo, gumala kayo ng malayo, magsitahan kayo sa kalaliman, o kayong mga nananahan sa Hasor, sabi ng Panginoon, sapagkat kumuhang payo si Nabucodonosor na hari sa Babylonia laban sa inyo, at may ipinasya laban sa inyo. Magsibangon kayo, inyong sampahin ang bansang tiwasay, na tumatahang walang bahala, sabi ng Panginoon, na wala kahit pinto ang bayan o mga halang man na tumatahang mag-isa. At ang kanilang mga kamelyo ay magiging samsam, at ang karamihan ng kanilang kawan ay samsam, at aking pangangalatin sa lahat ng hangin ang mga may gupit sa dulo ng kanilang buhok. At aking dadalhin ang kanilang kasakunaan na mula sa lahat nilang dako, sabi ng Panginoon. At ang Hasor ay magiging tahanang dako ng mga tsakal, sira magpakailanman, walang taong tatahan doon, ni sino mang anak ng tao ay mangingibang bayan doon. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa Elam sa pagpapasimula ng paghahari ni Sedekias na hari sa Huda na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking babaliin ang busog ng Elam, ang pinakapangulo ng kanyang kapangyarihan,
At sa Elam ay dadalhin ko ang 4 na hangin na mula sa 4 na sulok ng langit. At aking pangangalatin sila sa lahat ng hanging yaon, at walang bansang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa Elam. At aking panglulupaypayin ang Elam sa harap ng kanilang mga kaaway, at sa harap ng nagsisiusig ng kanilang buhay. At ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila, sa makatwid bagay, ang aking mabangis na galit, sabi ng Panginoon. At aking ipahahabol sila sa tabak, hanggang sa malipol ko sila. At aking ilalagay ang aking luklukan sa Elam, at aking lilipulin mula roon ang hari at mga prinsipe, sabi ng Panginoon. At mangyayari sa mga huling araw na aking ibabalik ang pagkabihag ng Elam, sabi ng Panginoon.